Ang Department of Health o DOH sa ilalim ng Republic Act No. 4226 o Hospital Licensure Act na naipasa noong 1965 ay naatasang magbigay ng lisensya sa mga magtatayo at magpapatakbo ng mga ospital sa buong Pilipinas. Isang katungkulan upang masigurado ang kaligtasan ng mga pasyente. Ang pagbibigay ng lisensya ay inatas sa Bureau of Medical Services na ngayon ay kilala sa pangalang Health Facilities and Services Regulatory Bureau. Ang DOH sa pamamagitan ng HFSRB at kanyang mga regional counterparts ay nagre-regulate na ng 19 na uri ng health facilities and services. Maliban sa hospitals, nililesensyahan din ng DOH ang mga infirmaries, laboratories, birthing homes, at iba pang health facilities. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 11,800 health facilities ang dire-regulate ng DOH at patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga ito. Nang maaprubahan ang Republic Act No. 11223 or the Universal Healthcare Act, dinirect ang DOH na lisensyahan din ang lahat ng primary care health facilities sa bansa, tulad ng mga rural health units, health centers, at barangay health stations at mga pribadong klinika para matugunan ang karagdagang responsibilidad ng DOH sa patuloy na pagtaas ng dami ng mga health facilities na dapat malisensyahan para masigurado ang kalidad ng mga serbisyo nito. Kinakailangang iakma sa panahon at palakasin ang kakayahan ng HFSRB. Kinakailangang ipasa ang batas na ito. Mas magiging makabago at efficient ang sistema sa pagbibigay ng lisensya. Dahil dito, masisiguro na hindi maaantala ang serbisyong pangkalusugan ng mga facilities para sa publiko. Mabibigyan din ng HFSRB ng quasi-judicial powers, kasama na rito ang pagsasagawa ng investigasyon ukol sa mga administrative cases ng isang health facility. Makakatulong ito upang maiwasan ang mga fraudulent and unscrupulous activities at matugunan ang mga reklamo ng mga pasyente at kanilang mga pamilya. Ang mga regional counterparts ng HFSRB na regulatory, licensing, and enforcement divisions ng Centers for Health Development na siyang tutulong sa pag-oversee at pag-monitor ng mga health facilities ay palalakasin din. Layon din ng panukalang batas na ito na i-extend ang validity ng license to operate ng mga ospital at iba pang health facilities hanggang 3 taon. Magkakaroon ng flexibility sa pag-regulate at paglisensya sa panahon ng pandemya o health emergencies. Mabilis mai-a-adjust ang mga standards o requirements para maiangkop sa pangangailangan, hindi di kahon. Suportahan natin ang daan tungo sa malusog na Pilipinas. Suportahan ang Health Facilities and Services Regulation Act.